Amen. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa and inaanyahan ko po ang bawat isa na batiin po muna natin yung mga katabi natin, kasama natin ng good morning. Good morning po and patuloy po na as we start ang service ng Panginoon, let's all stand and join in prayer. So let's pray. Heavenly Father, maraming salamat po dahil tunay na kayo yung Diyos na nag-sustain sa amin all throughout the week. Without your grace, without your mercy bestowed upon us, Lord, hindi namin alam kung paano kami makakasurvive. Salamat, Panginoon, dahil patuloy na pinapakita mo yung faithfulness mo, yung goodness mo sa buhay ng bawat isa. And Lord, as we continue to come into your presence, Lord, patuloy na turuan mo kami na mag-submit sa iyo, Lord. Continue to humble our hearts. Alam namin, Lord, we have not lived a perfect life, Lord. Kaya patuloy na isinasangguni namin sa iyo, Lord. We ask for forgiveness. Ang lahat ng mga kasalanan, Lord, na nagawa namin, Lord, even yung mga bagay na dapat ginawa namin pero hindi namin nagawa. Panginoon, patuloy na iayos mo po ang puso namin as we continue to hear your word, Lord, as we continue to offer songs of worship and praise to you, Lord. Tunay na makaugnay ka nga po namin. We ask for your Holy Spirit to be with us, Lord, and for your presence to fall upon this place, Lord. Maraming salamat, Panginoon. And alam namin na may mabuti kang plano at hangarin pa sa buhay ng bawat isa. Kaya kami naririto. We just want to worship, honor, and adore you, Father, because we know that you will do great thing for today, Lord God. Maraming salamat. This we pray in Jesus' name. Amen. So, before we sing po a song to our God, I just want to share with you this verse po. Sabi po sa Isaiah 55:11, gayon din naman ang mga salita na lumalabas sa aking bibig. Ang mga ito'y hindi babalik sa akin nang walang katuturan. Tutuparin ito ang aking mga balak at gagawin ito ang aking ninanais. So, tunay po na tapat ang Panginoon. And as we have been called to be His children, sobrang daming promises, sobrang daming mga bagay ang nais ng Panginoon para sa atin. It's just a matter of, do you trust God with it? So, ayun po. And as we continue to sing this song, let's just claim that our God is a wonderful God and our God is an awesome God. So let's sing this song. Sing, you are wonderful. You were wonderful, Lord of all. You are sovereign, God above. All creation bows at your throne. You're amazing, God. You are one mighty King. You are Lord over everything. You're Savior. You are Savior, Messiah, and friend. You're amazing, God. You are Lord. You are King. Let's declare you're my Master, my Savior. You're my Master, my Savior, my everything. You're amazing, God. So you are Lord. You are Lord. You are King. You're my Master, my Savior, my everything. You're amazing, God. Yes, truly you are an amazing God, Father. That's why we sing it. You're a counselor. You are counselor, mighty King. You are Lord over everything. You are Savior, Messiah, and friend. You're amazing, God. You are Lord. You are King. You're my Master, my Savior, my everything. You're amazing, God. You are Lord. You are King. You're my Master, my Savior, my everything. You're amazing, God. You are the Alpha and Omega, beginning and end. Yes, we believe, Lord. You are the Father, Son, and Spirit, King with the way.
King. You're my master, my savior, my everything. You're amazing, God. Sing, you are Lord, you are Lord. You are King. You're my master, my savior, my everything. You're amazing, God. You are Lord. You are King. You're my master, my savior, my everything. You're amazing, God. Let's declare you're amazing. You're amazing, God. You're amazing, God. You are God. Yes, Lord, you alone are our God. And you alone deserve all the highest worship, Yes, Lord. honor, and glory, Father. That's why, Lord, we continue to acknowledge, Lord, that there is no other name. There is no one like you, Father God. Yes, Lord. Hallelujah. You are worthy, O God. Hallelujah. Yes, worthy. I worship you. Hallelujah. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worship you. Now my shame is gone. I stand amazed in your love undeniable. Your grace goes on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. Come on, let's declare. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Oh, come on, let's sing the worthy name of Jesus. Oh, we exalt you, Lord. Be exalted now in the heavens. As your glory fills this place, you alone deserve
all praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as you blow and fills this place. You alone deserves our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as you blow and fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. You are the name above all names. Come on, let's worship God in our own words. Oh, we worship you, Jesus. High and exalted one, high and lifted up. Sing, worthy is his name, worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name, worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Sing, worthy, worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Yes, Lord, worthy is your name. What is your name? Jesus, the most beautiful name. You deserve the praise. Worthy is your name. For the last time, worthy is your name, Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Yes, Lord. Truly we have known, Lord God, pinakita mo sa amin that truly your name is worthy to be praised, worthy to be honored, Lord. That's why, Lord, patuloy na we honor you, Lord, and as we hear your word, as we meditate on your word, Lord, we know that we will receive something new from you, Lord. Because truly, there is always new, Lord God. Laging bago sa iyo, Panginoon. Kaya maraming salamat, Panginoon. Salamat because you have been here, Lord God. You're here, Lord God, with us. Because you inhabit in the praises of your people, Lord. To you alone, Lord, all the highest worship, honor, and adoration. We love you, Father. This we pray in Jesus' name. Everybody says, Amen.
Gate mula sa Asia. Panalangin natin ang Pilipinas at ang Christ the Philippines na Karlan at lahat ng simbahan. Ngunit sa pagkakataong ito, simula sa nangyari noong last October 7, ipanalangin natin ang bayan ng Israel, ang Palestine, at ang nangyayaring tuloy-tuloy na violence dahil sa paglusob ng isang, sabihin natin, terrorist group na Hamas doon sa lugar ng Israel. So patuloy tayong manalangin at patuloy tayong makipag-ugnay sa Diyos para sa pagkakataong ito. Maiksi po yung ating Bible verse. Ngunit masasabi ko po na talagang nahirapan ako dahil inunawa kong maigi ang kabuuan ng 1 Peter chapter 1 verse or chapter 1, buong chapter na ito at yung verses 1 to sa dulo, 21, upang lalo tikit kong maintindihan ano ang balak ng Diyos para sa atin. Ngunit babasa tayo sa main verse o main verses, verses 1 and 2. Tayo po ipumasa una sa Ingles. Basahin po natin ng sabay-sabay. Peter, an apostle of Jesus Christ, to those who are elect exiles of the dispersion in Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia, according to the foreknowledge of God the Father, in the sanctification of the Spirit, for obedience to Jesus Christ, and for sprinkling with His blood. May grace and peace be multiplied in you. Sa Tagalog, ito po yung sabi. Si Pedro na apostol ni Jesucristo sa mga piniling hinirang na nangingibang bayan na nasa pangangalat sa Ponto, Galatia, Cappadocia, Asia at Bithynia. Pinili at itinalaga ng Diyos Ama at ginawang banal ng Espiritu upang sumunod kay Jesucristo at wisikan ng kanyang dugo. Biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana. An apostle, may nadagdag po, patawad, sumagana hanggang doon lamang po. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa iyong mga salita na aming pagninilay-nilayan. Kapos ang aking kakayanan. Alam kong kapos din ang kakayanan ng bawat isa unless your Spirit indwells in us at patuloy kaming turuan sa aming pag-aaral. Alam namin ang napakahalaga, unawain namin lahat ng naganap simula nung lumang tipan hanggang bagong tipan ay patungkol sa paghahayag mo sa iyong anak na si Kristo, na siya ang tunay na magiging dahilan ng katubusan ng lahat ng kasalanan. At dahil doon kaming lahat ay will be in Christ. Kaming lahat ng tinawag at hinirang ay magiging tunay na through Him, in Him have been created. At tunay na kami kikilos at gaganap para lamang sa Kanya. Sa iyo ang papuri, pagsambat, pagdakila. Sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Purihin ng Diyos. Kayo po yung maupo na. Mapansin niyo po, may dalawa pong pinili dito sa Tagalog version. Pero sa Ingles ay isa lang po yung sinabi pong elect exiles. So dito po titingnan natin yung pong ano ba yung tunay na pagkakapahayag. Tunay pong unawain natin at ang dahilan ng pagpili ay para sa pagsunod. Para sa pagtalima at pagganap ng kalooban ng Diyos para sa kanyang mga anak. So ito pong version na ito, ang tunay pong pinili dito na term ay wala rito. Idinagdag ko ito kasi sa ESV version, nandun po yung elect exiles. Pero sa lahat ng ibang version, katulad ng King James Version, yung elect, idinadagdag po nila dito, elect according. So, pero unawain natin, lahat po naman ay tunay na naghahanap ng kaisipan o kasabihan mula rito sa salita. O kaisipan at tunay na pagtatalaga mula sa mga pinapahayag ng salita ng Diyos. So, ang atin pong pag-aaral ngayon ay nababalangka sa apat na bahagi. Elect exiles, yan po yung mga piniling, mga pilgrims o mga hinirang na mga nalayo sa kanilang mga tahanan. Omniscient God, tunay pong makapangyarihang Ama, alam niya ang lahat. Sanctifying Spirit, yung nagdadalisay na Espiritu, at saka yung pang-apat, obedient Christians. Una, tingnan natin itong, who are these people? Sino po yung binabanggit? Lahat ng ito
ay mga bayan po wala na kayong makikitang ganyang tawag na bayan. Siya yung nasa northern portion ng Turkey. Ito pong mga lugar na ito. Ito yung pinagpuntahan ng mga, sabi ng iba, Jewish exiles nung nagkaroon ng persecute sa mga Christians na nakakilala sa Panginoon ng mga Hudyo. Ang sabi ng iba din, ito yung mga lugar kung saan nandoon yung mga overtime sa tagal ng panahon mula roon sa Pentecost, kung saan naroon yung mga taong galing sa iba't ibang lugar, nakakilala kay Kristo at bumalik sa kanilang mga lugar. So pwede pong yun. Pero ang sinasabi natin, ito yung nangalat na mga piniling mga mananampalataya, pwedeng Jewish or Gentile origin, residing in those regions in Asia Minor. Yan yung ngayon ay tinatawag na Turkey. So tinignan ko po yung Greek na pagpapahayag, at wag na nating tingnan yung iba pa. Pero ito yung binabanggit ko. Sa English Standard Version, ang sabi doon, elect exiles. Those who are elect exiles, galing po yun talaga sa original Greek. Sabi doon, Peter, an apostle of Jesus Christ, to the elect sojourners or exiles or pilgrims. So yun po yung ibig sabihin. Pero sa King James Version po, wala po yung elect dito sa kanilang pagkakasulat. Ang sabi nila doon, strangers scattered o pilgrims. O kaya ay sinasabi nga sojourners. Pero tingnan natin yung verse 2. Dito kasi nandito po yung pagkakasulat nila ng elect. So ito po yung elect, sabi sa King James Version, elect according to the foreknowledge of God. Pero tunay pong ang pagkakasabi ay karugtong po ng exiles. Exiles elect. So tingnan natin anong ibig sabihin nun. So wala po tayong sinisisi o pinapangrunungan ng mga tao. Pero binabanggit ko lang po sa limited na pagbabasa ko at pagkakaunawa, ito yung ibig sabihin ng elect or chosen. Pagka sinabing elect, pinili. Ano po? Para bang meron kayong iba't ibang mga sitwasyon or choices in life, kung kayo yung paano kayo pumili? Sino yung elect na inyong butihing magiging kabiyak? Yan. Sino yung inelect ng Diyos din? Sa una pang panahon, nakilala na niya upang ihanda siya para sa inyo kung ito'y lalaki o babaeng inyong mapapangasawa. Pero pagka sinabi pong elect or chosen, ito yung special favor or rendering for a special service to Him. Pagka po chosen or elect, ibig sabihin po nun, itong mga bagay na ito, pero ito particularly sa mga tao, ay itinalaga sa special na gampanin o pagpapahayag ng Diyos para sa paglilingkod sa Kanya. So, minsan pinagtatalunan, pinag-aawayan ang mga terms na ito. Pero naglilingkod ba tayo sa Kanya? O dahil dun sa pagtatalo, nade-delay yung pagpapahayag ng Diyos? O kaya dahil sa pagtatalo, yung mga datihang mga Kristiyano, hindi na Kristiyano, atheist na dahil away naman kayo ng away, hindi kayo magkaintindihan. Ano po? Pero dito po, meron pong sa Old Testament, nandito po yung mga Bible verse, bibigay po namin din uli sa inyo ito. Pero patawad, hindi ko po nabigay in advance sa ating team. Ito yung Israel or Hebrew people na merong special covenant ang Panginoon. Tinawag sila, pinili sila, choice sila ng Panginoon sa Old Testament at miski ngayon bilang mahalaga at tunay pong pinapahalagahan na grupo ng mga tao ng Diyos. Pero yung elect people na ito, hindi lahat sila nakakilala sa Panginoon. Yung chosen people na ito, hindi lahat naging matapat sa Panginoon. Ano po? So, corporate po ito, isang kabuuan. Si Kristo ang God's chosen one. At katulad ng pinahayag ni Pastor RJ last week, it is in Him that we were predestined. It is in Him, o sa pamamagitan niya, kaya tayo lalago at tunay pong magiging kahawig ng niya bilang anak ng Diyos. Pero sabi din po sa New Testament, yung simbahan ay God's chosen people.
So talaga pong may piniling grupo ng mga tao ang Panginoon. So, tingnan po natin yung elect exiles. So, modifier po yung elect ng exiles or pilgrims, hindi po siya modifier ng foreknown. Ibig sabihin po nun, elect exiles or pilgrims who are scattered in the area. So Peter is writing to a group of believers. Tandaan natin, para sa mananampalataya itong 1 Peter at 2 Peter, who are scattered all over the place, over in Asia Minor, undergoing persecution. Dalawa po yung idea sa nanggagaling yung persecution. Sabi ng iba, a month ago, si Nero ay sinunog ang Roma at sabi natin, inilagay niya at pinataw niya ang blame sa mga mananampalataya. Sabi naman ng iba, hindi. It was long before that. Isinulat ni Apostol Pedro ito. Pero itong mga taong ito ay namumblema na sa kanilang pamumuhay. So sila ay punong-puno ng problema dahil kaiba yung kanilang pamumuhay. Naroon siya sa Gentile nations. Sumasamba sa Diyos at sumasamba at gumagawa ng iba't ibang sakripisyo at pagpapagal upang i-honor ang kanilang Diyos. Pero itong mga taong ito, whether Jews sila o kaya Gentile na naging Kristiyano, sila'y may ibang uri ng pagsamba. At dahil doon sila'y hindi kauri ng mga taong majority na mumuhay sila. So anong nangyayari? Wala silang pabor. Kung sila'y may trabaho, silang pinakamabigat na trabahong binibigay ng mga hentil sa kanila. Kung may mga provision at pagkakataon, wala sila, sa dulo sila ng pila. They are not favored by the group of people that they live with. Sila'y kaaway sa maraming pagkakataon. Pero rito sa pagkakataon ito, sinasabi ni Apostol Pedro, huwag kayong mangamba. Huwag kayong mag-alintana na kumilos at gumawa ayon sa pagkakatalaga sa inyo ng Diyos. To know Him, to be like Him, to do as He did, to bring the Word of God, because you were scattered, to bring the Word of God to wherever you are. Huwag kayong mangamba. Huwag kayong mangatakot. So, but Peter wants them to know that it would bring a tremendous amount of comfort for them suffering persecution. To know, sabi nung isang mga ngaral, you guys have been picked by God long ago. Yan yung elect exiles. Matagal na in relation to sinasabi for knowing. Kasi alam naman natin, alam ng Diyos ang lahat ng nangyayari. Alam ng Diyos ang nagaganap. Sabi dito, elect exiles of the dispersion. Yung diaspora. Yan yung nangalat na mga tao. Pero ito'y pangit na salita. Katulad ng salita nung unang panahon sa New Testament, magkatinawag ang Christians. Ang Christians, ang ibig sabihin noon ay hindi maganda sa panahon ngayon. Sila yung mga cannibals, umiinom ng dugo, kumakain ng laman. Sila yung mga murderers. Kasi nga, may mga pinapatay silang mga bagay para ialay. So, meron silang, ito'y negative na connotation. Pagka sinabing diaspora, derogatory term. So, sinabi ni Pedro sa kanila, kayo ay pinili upang mag-disperse. So, yung mga taong nakakarinig at alam yung Old Testament, alam nila yung mga exiles ng unang panahon, ito yung Israel at Judah, sila'y tinapon o pinalayo o in-exile sa Babylon at ibang lugar dahil saan? Kasalanan. Tumalikod sila sa Panginoon, gumawa silang ng napakaraming karumal-dumal na bagay sa harapan ng Diyos at dahil doon, iyon ang pinayagan ng Diyos. Sila ay maggupi at mapunta sa iba't ibang lugar. Pero sabi po ni Apostol Pedro, hindi ganon. Iba ang exile na ito. Their exile was not the result of sin. They were elected as exiles. Sila'y itinalaga upang maging pilgrims, mga taong hindi namumuhay sa lugar na kahawig ng ugali nila. Pero sila'y naroon dahil sa katapatan nila sa Panginoon.
Sino po mga dumadanas ng mga pagsubok ngayon? Mabibigat na pagsubok, taas ang kamay. Ba, marami-rami din tayo. Pasali ako noon. Pero hindi ito dahil sa ating kasalanan dapat, kundi ito'y dahil sa ating katapatan at pagsunod sa Panginoon. So tayo ay elect exiles. Tayo ay itinalaga ng Diyos maaga pang panahon, noong una pang panahon upang mapunta sa lugar na ito. Mamuhay sa lugar na ito. At ito ang lugar kung saan tayo dapat nagpapahayag ng salita ng Diyos. Nakikilala ang Diyos na namumuhay katulad niya, ginagawa ang katulad niya, at pinapahayag ang pag-ibig sa Ama. Yun po yung ibig sabihin nito. But was used by the Lord to purposeful to bring the good news to a part of an empire that did not know God. Alam niyo po, ang known land noong unang panahon ay hanggang Albania, Illyricum. Ano ba? Pero itong buong Turkey ngayon, sila'y naabot bilang mga mananampalataya sa panahon ni Apostol Pablo. At dahil doon, silang lahat at kasama ng mga naapektuhan nilang mga traders and travelers, umikot sa iba't ibang lugar upang ipahayag ang salita ng Diyos. So, these people, even when they were dispersed, were used for a purpose by God. Purposive ang Diyos. Hindi siya gumagawa by accident. Hindi siya kumikilos dahil, eto ang nangyari, itong gagawin ko. Hindi. Alam niya na ang nagaganap at magaganap at pinayagan niya maganap ang ilang mga bagay for a purpose. Itong nangyayari po sa Israel has been allowed by God for a purpose. Sana hindi sa kasalanan ng Israelites. Itong pangyayari din sa buhay ng mga Palestino ngayon, they are really troubled at saka talaga pong kita natin yung pagkawasak sa lugar na yun. Sana hindi nangyayari ito dahil sa kanilang kasalanan. Sana nangyayari ito, yung lahat ng persecution sa mga mananampalataya dahil sa kanila ay napakahalaga ng pagsunod sa Diyos. Sino na ang ready sa persecution? Para ako lang. Baka sabihin niyo pa, si Pastor kaiba. Pero dapat tayong lahat ready for the persecution. Pinag-usapan na natin yung mga magaganap. Nakakatuwa ang Diyos, ano po? Pinag-usapan natin ang magaganap at nagaganap na ngayon. May plano ang Diyos sa inyo. May plano ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. So, kakita natin. So, kami pala yun sa dispersion. So kung babalikan nila yung dahil sa kasalanan, ang dahilan ng dispersion ng Israel and Judah, sabi ni Pedro, hindi. At yun yung mga sunod ng mga kataga. So maganda yung sinabi ni Jerry Falwell. Sila'y ibininhi. So true. Exiles na dahil sa diaspora o dispersion, dahil sa kanilang pangangalat, sila'y ibininhi. Kung kayo'y bininhi at ang inyong sanga ay pinutol ng Diyos upang ikabit sa tunay at dakilang sanga o branch ng Panginoon, kayo yung pinili ng Diyos. Pero kung kayo'y nagpupumiglas, isinilagay na kayo doon, tapos idinikit na kayo ang intention for you to grow in Christ, to bear fruit in Christ. Pero kayo'y may mga kasalanang nagdadala ng wrath at saka pagkabulok dun sa pagkakadikit. Bukas makalawa, mawawala rin kayo. Puputulin rin kayo kung paano kayo pinutol doon at isinugpong. That is a sovereign God. Yun yung kapangyarihan ng tunay at dakilang Diyos. Sown throughout the world by God to be a witness for Him. So ulitin ko, lahat ng pinahayag na paglilingkod, special favor ng Diyos para sa Kanya, hindi para sa tao. Para sa Kanya. Pero ang resulta ng pag-ibig at pagmamahal niya, dumalisay tayo, nakakilala tayo, dumalisay tayo at ang banal na Espiritu ang gumagabay sa atin ngayon sa pagkakataon nun. Sabi ni Jesus, akong pumili sa inyo. Sasabihin ni Pedro, hindi, akong pumili sa iyo. Hindi ba tinawag mo ako?
Tapos nung tinawag mo ako, akong pumili sa iyo? Hindi ba akong pumili sa iyo kahit na minsan ako pa iba-iba ng ugali? Akong pumili sa iyo. God chose you. Sabi nga po at pinahayag din ni Pastor RJ sa sa unang linggo natin pinag-usapan. But we ought always to give thanks to God for you, brothers, beloved by the Lord, because God chose you as the first fruits to be saved through sanctification by the Spirit and belief in the truth. To this He called you through the gospel so that you may obtain the glory of our Lord Jesus Christ. He chose you to obtain the glory of the Lord Jesus Christ because you were chosen in Him and through Him. Wala pong nalikha sa mundo kundi sa pamamagitan at dahil kay Kristo. Kilala lahat ng tao ng Diyos. Sabi sa John 6:46, 45, 46, ang Ama mismo pinapakilala si Jesus sa lahat ng tao. Pinapakilala niya sa lahat ng tao ang ating Panginoong Jesus. Kilala niya ang lahat ng tao. At ang sabi sa Matthew 24, sabi niya, hindi niya nilikha ang impyerno para sa tao. Kaya walang balak ang Diyos na hindi piliin ng sino man. He created hell for the devil and his minions, not for people. Hindi sa tao, pero nagsusumiksik ang mga tao na-influensya ni Satanas at ni Lucifer sa kanyang ugali at pamamaraan ng buhay. Hindi po hinangad ng Diyos na sino man sa atin ay mawidlit. Sino man sa atin ay mawala. Ang lahat ay mahal ng Diyos dahil nilikha niya. Tao nga eh. Yung ordinaryong tao, yung yung nasa isip, ng anak. Hindi ba pagkain ng anak yung babae, papangalagaan ng kanyang anak? Natural yon. Pero pagka wala sa isip, makikita natin, iba ang ginagawa sa kanilang supling. O kaya magiging supling. Pero natural po yung pag-ibig ng nagluwal. Tayong lahat, created through and in Christ Jesus by God the Father. So, makikita natin, God chose you. Pero, you also chose God. Hindi, sasabihin ng iba, hindi totoong God chose me, napakasama ko para ako'y piliin ng Diyos. Dahil sa inspiration niya, napili ko siya. O kaya sinasabi ng iba, hindi ka pwedeng pumili, wala kang kakayanan, kaya ang pwede lang pumili ay ang Panginoon. Parehong totoo yun. Pinag-aawayan, pero parehong totoo. Ano po? You chose God, but to all who did receive Him, you choose to receive Him. Who believe in His name, He gave you the right to become children of God. You chose God. That's your particular impression of what happened. Nang unang panahon, ang panalangin ko, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil nakilala ko siya. Pero nakita ko, hindi pala ako ang pinagmulan. Nakilala ko siya kasi una siyang nagmahal at kumilala sa akin at inabot niya ako. Sabi ko nga nung unang panahon, ako'y naliligaw at siya'y natagpuan ko. Hindi, pareho. Dahil siya ay humahanap at inaabot tayo. There is God choosing for us to choose Him. So, tunay pong mayroong omniscience ang ating Panginoon. Alam niya ang lahat. Christians are chosen dahilan according to the foreknowledge of God the Father. His foreknowledge relates to His omniscience and the particular regard and love for us before the world was created. Mahal tayo ng Diyos, kaya tayo nilikha. Hindi niya tayo nilikha para sa impyerno. Hindi siya lumikha ng mga tao, tapos pipiliin niya yung mga taong dadalhin niya sa impyerno. Hindi niya ililigtas. At pipiliin niya lang yung kanyang ililigtas. Tayong lahat mahal ng Diyos. Namatay si Kristo hindi lang sa ligtas, kundi sa lahat ng kanyang iniluwal. Na-create dahil sa Kanya. Ulitin ko, hindi po nilikha ang impyerno para sa tao.
Hindi pinlano ng Diyos na ilagay doon yung tao, pero nagsusumiksik yung mga tao o ilang mga tao. So, the Father plans, God arrange. He plans the best for all of us. He plans that we grow in the image and likeness of Christ. But will we be willing to accept and live by that plan? O aalis at laalis tayo. Ito yung omniscient God. Tinignan ko yung Strong Concordance, Thayer's Greek Lexicon. Greek po kasi yung pagkakasulat sa New Testament. Ang sabi doon, for knowledge, yan po yung mga ibang mga kasulatan, hindi po siya. Nasa gitna po yan. Hindi po yan yung basic New and Old Testament. For thought, nandyan lang po. 2 beses ginamit yan. Sa 1 Peter 1:2 at saka Acts 2:23. Pre-arrangement. Isinaayos. Ipinlano. Ano po? Yung sa Strong Concordance, yan po yung 4268 sa Strong, Greek, ano po yan? Greek translation. Previous determination. O sinabi po doon, isang pagkakaalam. So, for knowledge, ang sabi rito ay, for thoughts sa isang dictionary, careful consideration what will be necessary or may happen in the future. Malinis o maayos na pag-iisip o konsiderasyon ano ang dapat mangyari sa kinabukasan. Sabi din sa iba, it's a must noun, awareness of something before it happens. O arrange, shall pre-arrange, arrange or agree upon in advance or exist. Prognosis. Anong kaibahan ng prognosis sa diagnosis? Sino yung gumagawa ng diagnosis? Doktor. Pero mula ron sa diagnosis, pwede siyang magsabi ng prognosis. Ano yung prognosis? It's a prediction about the course that a condition will take. May sakit ka ngayon, o kaya wala ka pang sakit. Naninigarilyo ka, inom ka ng inom. Ang prognosis niyan, tatamaan ng iyong atay, tatamaan ng iyong baga. Ano po? Prognosis yun. Siya ay prediction about the course that a condition will take. Ngayon, inuubo-ubo ka pa lang, sinisipon-sipon. Pero bukas makalawa, ito mangyari. Prognosis yan. A diagnosis, on the other hand, identifies the condition. So, ano yung condition mo? Inuubo ka ngayon. Sumasakit ang ulo mo ngayon. Ito yung mga symptoms. May problema ka sa pagtakbo ng iyong hangin sa baga. O kaya dahil na-impluensya na yung dugo mo ng nicotine at ibang mga foreign na mga liquid sa iyong katawan or gas sa iyong katawan, iyan na yung nangyayari. A diagnosis identifies a person's current condition, whereas prognosis describes the condition's implications for future health, kung pinag-uusapan ang doktor. So yung foreknowledge is knowing what will happen. Isa yon. It's also planning what will happen. Yun po yun. So yan yung binanggit ni Pastor RJ. For those whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son. So yung kanyang pinlano din niya. Predestined is actually parehong term eh. Ano po? Foreknew, He also predestined. Anong purpose? To be conformed to the image of His Son. So, tiningnan at tinukoy ano yung destination natin. Pero para mangyari yon, tatawagin tayo, i-justify tayo, at i-glorify tayo. Nakita ng Diyos yung completion natin in Christ. Para bagang sasabihin ko, nakakilala ako noong February 26, 1986. Pero sasabihin ng Diyos, hindi mo ako nakilala doon. Isinulat ko na yung pangalan mo long time before. Sinulat na niya. Pero sa akin, kailan ako nakakilala? Doon sa araw na yon.
sa ating gabi ng araw na yon. Pero sa Diyos, nakita niya na yon, inilagay niya na yung pangalan ko long time before that happened. So, makita natin, those elect exiles doon sa mga lugar na yon, dahil sa dispersion, dahil sa pagkakaalam, pagkakaunawa, at sa plano ng Diyos. May plano ang Diyos. Bakit nariyan ka sa sitwasyong yan? Marahil, hindi mo siya tunay na sinasamba. Sinasamba mo yung sarili mo. Yung gusto mo, ang nangyayari. Ibig mo, yung gusto mo. You don't die to yourself. You don't deny yourself. Ibig sabihin nun, yung kasalanan, parating binanggitan natin, ang gitna niya na ay. Yung pride, ang gitna niya na ay. Ibig sabihin nun, parating lahat ng kasalanan nagmumula sa sariling pagpapahalaga. Masyado mong pinapahalagahan ang sarili mo o masyado mong pinapahalagahan ang grupo mo, masyado mong pinagpapahalagahan ang bansa mo. Paano na ang pagpapahalaga mo sa Diyos? Are you doing His will? At ikaw tunay na dapat na katulad nitong grupong ito at tayo'y kabahagi nito. Tayo'y kasama doon sa elect exiles. Tayo yung mga, lalo tigit yung mga OFWs natin sa iba't ibang lugar o yung mga nag-settle at nag-migrate na sa iba't ibang lugar. Kahit na di po kapareho ng Christian values sila, hindi sila dapat maapektuhan nung pagdalisdis ng values ng lugar na yon. Dapat panindigan nila yung tunay na pamamaraan ng pamumuhay ng mga mananampalataya. Yan yung hamon sa unang Pedro. Panatiliin ang hamon ng kaugnayan sa Diyos at pamumuhay doon. So, paano mangyayari yon? Sabi niya, pinili na tayo. Tinalaga tayo kung saan tayo naroon upang magamit tayo ng Panginoon sa pagpapahayag ng Kanyang salita at pag-grow sa image and likeness ni Jesus. Ibig sabihin, magiging talagang kaiba tayo. Either tayo maapektuhan nila at maging kapareho na o sila ay maapektuhan natin at sila ay makapareho, maging katulad at kawangis ni Kristo. Ano po yung ginagawa ninyo? Sumasali ba kayo sa daloy ng panahon? O kayo'y nagdadala ng pagbabago dahil nasa inyo ang sanctifying spirit. Ang sabi ng salita ng Diyos, in sanctify, we were chosen in sanctification o pagdadalisay o pagbabanal ng Espiritu ng Diyos. The Holy Spirit sets us apart to be saved and to serve. Hindi tayo niligtas para sa sarili lang natin. Tayo ay niligtas para maglingkod. For service. Yan po yung makikita natin that the Spirit puts God's choice and purpose into effect. Ito po yung mga Bible verse. The Holy Spirit empowers. God the Father plans. God the Father prepares us. Knew us beforehand. Loved us so much that He cared for us and He gave the Holy Spirit for us to be empowered. Ano ba yon? Sabi po roon sa 2 Thessalonians 2:13, katulad ng nabanggit din kanina, we chose you as first fruits to be saved through sa pamamagitan ng sanctifying work of the Spirit and through the belief or faith in the truth. Dahil sa pananampalatayang dilako rin ng Panginoon sa atin at ito yung ginogrow natin sa ating buhay. Ang sanctification of the Spirit will constantly and continually be happening. Ito yung dahilan bakit marami nagsasabi sa inyo, katulad ng binanggit ko rin at binanggit ni Ate Maloy, na born again kami. It's a continuing sanctification of the Spirit on us by God. Tuloy-tuloy na sinasanctified. Tuloy-tuloy tayong dinadalisa. Yung dati nating ginagawa, naku, mali pala yun. Hindi pala tumpak yun. So ito yung napakahalagang gawin ko ngayon. It's actually not a born-again experience. It's the Spirit of God telling us to grow one notch every time that He deals with us. Tayo'y umaakyat at
hindi dumadalis-dis, kundi umaakit doon sa tunay na pagkakilala kay Kristo at pagdadalisay na nagdadala sa atin sa image and likeness ng ating Panginoong si Kristo. So, makikita natin, obedience Christians. Ito yung chosen for obedience. Sinasabi dito, pinili. So, through the omniscient God, alam ng Diyos ang lahat mangyayari. Merong mga exiles na itinalaga kung saan sila naroon upang sila magamit sa paglilingkod at pagpapakilala kay Jesus sa mga lugar kung saan sila nandoon. Hindi by accident sila nandoon. Pero liban doon, ang sabi ng salita ng Diyos, kilala ko kayo, pinagplanuhan ko na ang lahat ng ito. At ngayon sa pamamagitan ng sanctifying of the Holy Spirit, mananatili kayong banal. Amidst the blemish and the darkness of the lives in your community, you will rise up to be cleansed and holy by the grace of God. So, sinasabi dito, hindi lamang po sanctifying spirit, pero yung sanctification is for a purpose. It is for obedience to Jesus Christ. Referring primarily to the outcome of God's present work in His people. God-chosen people ought to be constantly growing in obedience to the truth after they are saved. Naalala ko po, kayo po ba ay nakakasama sa mga pinipili sa maraming pagkakataon? Nangyari, yung pinipili para mag-recite o kaya mag-declaim sa isang programa sa school. Ako po kasi ay frustrated basketball player. Ano po? Ay hindi naman gaano kakababaan, hindi naman ako katangkaran. Pero lahat ng pagkakataon, nung nasa opisina ako sa Department of Agriculture po, ay hindi ako nasasali doon sa mga teams. Pero minsan may isang pagkakataon na tandang-tanda yan ni Ate Maloy. Nasali ako. Nasali ako hindi dahil sa magaling ako o may kakayanan. Kulang ang player. Kailangan sa registration. Ano po? Pero dahil kasali ako sa team, di pinild ako sa team. Aba, sabi ni Mrs., ano sabi mo? Sabi ni Maloy, kawawa naman si Voltaire, hindi mabigyan ng bola. Alam niyo, palpak tayo nung pinili tayo ng Diyos. Wala tayong magagawang kakayanan. Pero pinili niya tayo dahil sa kanyang pag-ibig. Pero dahil pinili niya tayo, anong ginawa ko? Pinild ako. Di tumatakbo-takbo ako. Dumidribble-dribble kahit bumabagsak ang bola. Aba, nanalo yung team. Dahil later on, inupo na lang ako. Pero kasama ako sa team. So, pero dito sa team ng Panginoon, hindi pa pwedeng nakaupo tayo. Tayo'y dapat dumanap ng kanyang hangarin sa ating buhay. Ulit-ulit natin, to know Him, to do, to become like Him, to do as He did, and to make Him known. Yun po yung main purpose natin. So kung tayo'y masunuring mga mananampalataya, binigay na sa atin ang lahat ng pabor ng Diyos. Huwag na kayong mangamba. Kahit kinakapos sila sa panahong yun, sabi ng Diyos, huwag kayong mag-alala. Yung mga maya nga, may provision Kilala kayo ng Diyos. Nung una pa man, bilang niya nga yung inyong buhok So, sinasabi ng Diyos, tunay pong mahalaga kayo sa Kanya at panindigan niyo ang katotohanan yon sa iyong harapan. As obedient children, sabi sa 1 Peter 14, verse chapter 1, 14 and 22. As obedient children, do not be conformed to the passion of your former ignorance, having purified your souls by your obedience to the truth for a sincere brotherly love. Love one another earnestly from a pure heart. Ito po kasi yung unang tinatamaan sa atin pagka wala tayong kaugnayan sa Diyos. Nawawalan tayo ng pag-ibig. Sa Tagalog, ang sabi rito, tulad ng masunuring mga anak, huwag kayong gumaya sa masasamang pagnanasa ng inyong kamangmangan nung una. Ngayon nilinis na ninyo ang inyong mga ngayong nalinis
nilinis na ninyo ang inyong mga kaluluwa sa pamamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan. Kaya't kayo'y may tunay na pag-ibig sa isa't isa. Mag-ibigan kayo sa isa't isa ng buong alab mula sa dalisay na puso. So yung pong masunuring mananampalataya, hindi yung kanilang pita, yung kanilang lust of the flesh, lust of the eyes. Hindi yung pride of life ang nagiging dahilan ng kanilang pagsulong, kundi yung pag-ibig, pagmamahal nila sa Diyos, kaya sila'y sumusunod. Obedient to Jesus Christ pa rin. Ano po? It's actually from the word hupakoe. At ang ibig sabihin nito, putting oneself under the authority of another, particularly under the authority of His Word. Alam niyo po, napakahirap pong mag-counsel sa mag-asawang hindi mananampalataya. O kaya isa lang yung mananampalataya. O akala nila pareho silang mananampalataya. Pero hindi sila nagsasubmit to one another. Hindi sila sumusunod sa kalooban ng Diyos. So, kung titingnan natin, meron pong mga tinalagang mga authority sa atin ng Panginoon. Kung mali yung ugali ng authority yun, kausapin mo, that's washing one another's feet. Mamaya makikita nating sprinkling by the blood of Jesus. So, obedient tayo, sumusunod tayo, pero may mga pagkakataon, di tayo makasunod. Dapat tayo kaugnayin at i-confront ng mga tunay na nagmamahal sa atin. Ipakita sa atin anong pagkukulang at nakikita nilang ugaling hindi karapat-dapat doon sa hangarin ng Diyos sa ating buhay. At tayo din ganoon doon sa ating mga mentor o sa mga taong pumupuna sa atin. So willing tayo dapat na magpakorek at magpasakop sa bawat isa. Ano po? Submitting oneself to one another. That's obedience in Christ. Dahil sabi doon, sometimes you will fail to obey. Sino na po yung fully obedient kay Kristo? Taas ang kamay. O may nagtaas pero binaba. Ako lang ba? Hindi tayo 100% makaka-obey. May mga pagkakataon magkakamali tayo. Kaya wag na wag niyong masyadong pasakitan yung mga tao nagkasala sa inyo o nagkasala sa Diyos. Kasi pare-pareho naman tayong makasalanan. Iba lang ang tawag mo sa kasalanan mo, iba yung tawag mo sa kasalanan ng iba. Pero kasalanan pareho yan. Kaya ang mahalaga, pareho tayong magpa-sprinkle for sanctification. So sabi ng salita ng Diyos, tayo ay na-sanctify ng Diyos para sumunod sa Kanya at habang tayo sumusunod sa Kanya, kailangan pa rin yung patuloy na sanctification. O sabi doon sa verse na binasa natin sa verse 2, ang sabi doon, kayo'y sumunod o kayo'y dinalisay, sinangtipay sa pagsunod sa Panginoon at sa sprinkling o pagbubudbod ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Yung pagbubudbod is particularly sa Exodus chapter 24 is about a covenant that God made with His people. Pero hindi lang yon. It's a covenant made by God to His people that will continually be supported by the blood of Christ. So, sabi ron, tunay pong He sprinkled them, yung pong mga tao sa panahon na yon, mga Hebrew. This blood is the covenant which the Lord has made with you according to all these words. So, pero tingnan natin, yung unay covenant na nabuo, tayo, sabi ni Apostol Pedro, tayo ay holy nation, we are a holy priest, we are ordained as priests to Him, and finally, we are cleansed from our corruption and sin. So, may mga pagkakataon, mga kapatid, malilisya tayo ng buhay. Ang mahalaga, nagko-confess tayo sa ating mga pinagkakatiwalaan. Pero mahalaga din na pagka-confess ninyo, pag-usapan nyo paanong lisanin ang kasalanan.
paanong mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. So, para po tayo ay sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Hesus na napako sa krus, malinis tayong muli. Mahugasan yung ating paha na narumihan dahil sa ating paglakad. So, makikita natin na yung sprinkling of the blood is not just for salvation, but for obedience and sprinkling. It's sprinkling of the blood. Not for salvation, but for obedience and sprinkling. Ito po yung bahagi ng pagpapahayag na yon. So, tingnan natin ano yung kahalagahan ng pinahayag ni Apostol Pedro doon sa verses 1 and 2. Importanteng maunawaan natin, yung Trinity is in work in all of us. Kumikilos ang God the Father, God the Son, God the Holy Spirit sa ating buhay. Sabi doon, according to the foreknowledge of God the Father, in sanctification of the Spirit, for obedience to Jesus Christ, and for the sprinkling with His blood. So, yung po yung pagkakapili sa atin. Binigyan niya tayo ng lahat ng pagkakataon upang tayo ay madalisay, mapili, madalisay, at pagkatapos sumunod sa ating Panginoon. Mahaba ang sulat, pero ang sabi dito, the Father foreknows and chooses, the Son cleanses, and the Spirit cleanse and sanctifies you. So, alam, omniscient ang Diyos, alam niya, pinili niya tayo, nilinis tayo ng anak sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo sumunod sa kanya, yung Espiritu ng Diyos ay tayo ay patuloy na sinasanctify, pinababanal. So, kung titingnan natin, sabi ng salita ng Panginoon, magiging tayong pamalakaya o mangingisda. So, He caught you, He gave you over to the Holy Spirit to clean you up, and Jesus always cleaned the fishes that He catches, and He uses the Holy Spirit to do it. Isang evangelist na kasama ni Billy Graham, ang sabi niya, God loves you the way you are, but He loves you too much to leave you to that way. So, mahal na mahal niya tayo, kaya hindi niya tayo pwedeng hayaang manatili sa kasalanan. Yun po yung ibig sabihin ng salita ng Diyos. So paalala lang po, sinabi nga ni Pastor RJ, yung pong choice ay sa Diyos, yung predestination ay para sa kanyang mga anak. Paalala lang sa atin, nakita niya tayong complete in Christ, transformed to His perfect image, as this was His vision for us. We are in Christ, share in His death, resurrection, and future, because He was raised and lives forever. We will also live with Him forever in glory. So nakita natin yan po sa Romans 8:29. At magwawakas tayo dito sa panghuling o dalawa na lang pong slides bago tayo dumako sa conclusion at saka questions to ponder. Sabi ni Apostol Pedro, grace and peace multiplied. Alam natin, una yung grace bago tayo magkaroon ng kapayapaan. Alam natin, hindi tayo magkakaroon ng kapayapaan unless we are cleansed by the blood of Christ. Kung namumuhay kayo sa kasalanan, sinasabi ko sa iyo kapatid, pagsuway sa Panginoon, di pagsunod sa Kanyang kalooban, yung kalooban mo ang patuloy mong pinipilit, yung kalooban mo patuloy mong pinipilit, wala kang magiging peace. Fake yung peace. Dinadala mo yung peace sa pamamagitan ng trabaho o righteous works. Gagawa ka na mabuti tapos nagkakaroon ka kunyari ng kapayapaan. Pero ang tunay na kapayapaan, nilinis tayo sa biyaya ng Panginoon. Yun yung tunay na kapayapaan. At yung kapayapaan yun hindi mawawala kahit yung environment mo puno ng gulo at gusot at gera, you will be at peace. Dahil yung peace ng Diyos ay tunay pong nasa iyo. Pero tingnan po natin yung truth na nakabahagi po rito pa sa 1 Peter. Just to conclude, ano po? Ano ba yung mga truth na nariyan pa? Kasi una, sila ay talaga pong tinawag ng Panginoon
chosen by God long ago. In the past, nakakilala sila, na born again sila, verse 3, by the word of the living God. They remain forever. Dahil dun sa word, remains forever. Kung tunay tayong nakakilala, nagtutuloy tayo sa pamumuhay sa salita ng Diyos at ipinamumuhay natin yung salita ng Diyos, we will remain forever holy in Him. Verses 23 and 25 sa chapter 1. Dahil ano ang katotohanan? Pinahalagahan niya tayo, mahal niya tayo, precious tayo sa harapan ng Diyos, yung redeemed by the Son of God, verse 19. Right now, ano yung nangyayari? Right now, talagang tayo dapat obedient. Ano po? Dahil tayo kept safe by God, by the power of God, and our faith. Dahil sa pagtatapat ng Diyos sa atin at ating pagtatapat sa Diyos. At dahil dun sa mga trials, upang makita natin na tayo pala'y lumalalim na sa pananampalataya. Tandaan natin, alam ng Diyos anong level ng inyong pananampalataya. Nangyayari yung trials upang mapakita sa inyo gano'n na pala kalalim ang inyong pagkakilala sa iyo. Itong salvation na ito yung kaligtasan sa mga trials. Hindi ito yung salvation na redemption, verse 9. Pero yung verse 5, ito yung sinasabi. Sa verse 5 ng chapter 1, ito po yung sinasabi. Sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay nyo ang kaligtasang nakahandang ihayag sa katapusan ng panahon. In the future, this will be the assurance that you will be with Him. Ito po yung na sinasabi ng salitang ng Diyos na yun. So dahil dito, makikita natin, meron pong napakagandang hangarin ng Diyos, pinlano na niya ang ating pagkakilala, dahil kilala niya na tayo nung una pang panahon, ngunit sa isang pagkakataon tayo nakakilala, na born again, pero meron siyang patuloy na binibigay sa atin upang mapanatili ang ating paglilingkod. To conclude, kayo ay blessing. Package kayo ng Diyos na binigay sa simbahang ito. Binuo kayo ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo para rito sa simbahang ito. Kayo'y na-disperse at kayo narito ngayon. Galing kayo sa iba't ibang lugar. Ibininhi kayo ng Diyos para sa pagkagamit niya sa lugar na ito. You are packaged by the Triune God, ready to be discipled and to disciple others and to grow both. Yung pong discipler at saka disciple in the image and likeness of Jesus Christ. That is if you obey and if you don't, to confess and be cleansed. So masumunod tayo at magsumunod, pero pagka nasala, mag-confess at mag-cleanse ng blood ng Panginoon. You may seem to be out of place or a stranger where you are dahil banal ang inyong pamumuhay, tapat kayo sa mga tao, hindi katulad ng mga taong kasama ninyo. So importante, transform your thinking as you are chosen, made holy and wired to obey, seek cleansing when you fail. Halos kapareho din po noon sa pangalawa. So, importante, huwag nating intindihin, tayo'y kaiba dahil tunay kaiba ang pagkakatawag sa atin ng Diyos. Pero dapat tayong umabot sa kanila upang sila'y makakilala. Certainly, you are God's elect and you have received in multiple measure the saving grace of God and the peace which accompanies such unmerited favor to be able to do God's will. Ang challenge po, affirm you are complete in Christ and live it. Panindigan nyo na. Ang daming beses na nagtatanong kami, i-assess nyo yung sarili nyo kung born again. Dahil doon, marami sa inyo nag-isip, born again ba nga ako? Pero sinabi natin yung mga word of God that assures you that you are born again. Pero kung hindi pa kayo tunay pong nagsuko ng buhay nyo, o kaya kayo nagsuko pero namumuhay kayo sa kasalanan sa panahon ngayon, isuko nyo muli ang iyong buhay sa Diyos at mamuhay kayo para sa Kanya. Panindigan nyo yung gusto nyong mangyari at lalo tigit gustong mangyari ng Diyos sa inyo, makasama kayo sa Kanyang kaharian. Malapit na siyang dumating. Handa pa tayo sa Kanyang pagtawag kung tayo po ay growing in the image and likeness of God. Ang kukunin po ng Diyos, hindi po yung muka ni Voltaire Pablo. Ang kukunin ng Diyos, yung mga tao
na growing into the image and likeness of His Son. Yun po yung aakyat. Magkakapare-pareho na tayo ng mukha sa panahon ngayon. Because we will all be growing, not only growing, but we will be, by that time, in the image and likeness of His Son. Therefore, you do not lack any spiritual gifts, 1 Corinthians 1, 7-8. As you eagerly wait for our Lord Jesus Christ to be revealed. Yan na po yung pagdating niya. Yan na po yung salvation natin, pagdating niya. Salvation sa verse 5. He will also keep you firm to the end so that you will be blameless on the day of our Lord Jesus Christ. Tayo po'y tumayo at tayo'y manalangin sa pagkakataong ito. Ama naming Diyos, salamat po sa katotohanan na may mga bagay kaming mahirap unawain. Katulad ng Trinity, ang hirap pong explain. May mga bagay kaming nalaman na mula sa iyo sa iyong salita. Pero may mga alam pa rin kaming hindi naming tunay na maarok at maunawaan. Nagkaroon kami ng encounter sa iyo, pero bakit madalas paminsan-minsay naliligaw kami ng landas? Kung tunay na born again kami, pero bakit kami namumuhay sa kasalanan? Then that is in question. Yung inyong experience ay in question dahil hindi ka na po pwedeng mamuhay sa kasalanan kung ikaw ay tunay na dinalisay ng Diyos. Kinaugnay niya at naghahari ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo at ang kanyang nabanal na Espiritu sa kanyang buhay. Then go back to Him. Ask for forgiveness. And do the result. Panindigan niyong mamuhay na kayo ayon sa kalooban ng Diyos. Sa katotohanan, tayong lahat ay mahina at tunay na makasalanan. Ngunit sa biyaya, pag-ibig at pagmamahal ng Diyos, pwede tayong patuloy na dalisayin, linisin. Pwede tayong nagkakasala, pero hindi dapat tayo namumuhay sa kasalanan. At minsan nagkasala, lalapit tayo sa Diyos at hihilingin natin ang sprinkling of His blood, cleansing of His blood upang ang mga kasalanang ito na natatili pa dahil tayo'y nasa laman, madadalisay, malilinis at magiging dahilan ng kabanalan ng ating buhay. Panginoon, salamat po sa katotohanang patuloy mo kaming binibigyan ng tunay na kaugnayan sa iyo sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At mula sa mga bagay nito, tutulungan mo kaming patuloy na lumakad ayon sa iyong kalooban. Patuloy na sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, moment by moment, madadalisay kami. Moment by moment, tunay mo kaming ihahanda in preparation for your coming. At dahil doon ang Panginoon, ang lahat ng aming gagawin, bawat minuto, bawat segundo, ay para magampanan namin ang aming tungkulin sa iyo for serving you. You choose us to be an At dahil doon, Panginoon, dahil doon sa katotohanan iyon, patuloy mo kaming kinakaugnay at pinapahayag na tunay na ang kailangan namin, ang hangarin namin ay patungkol lamang sa iyo. At dahil din doon, patuloy na nagpapasalamat kami, Panginoon. Kami patuloy na gaganap, lalakad, una sa lahat, sa pamamagitan ng mas malalim na kaugnayan sa iyo. At dahil doon, natural nang magaganap ang aming paglilingkod. At hindi kami magiging abala at nanganganib o kaya mayroong mga di pagtitiwala sa iyo dahil ang kapayapaan mo patuloy na mananatili sa amin. Ang iyong boses at iyong salita'y maliwanag naming marinig at yun ang gabay namin sa bawat hakbang. Sa iyo ang papuri, pagsambat, pagdakila. Sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Purihin ang Diyos. Amen. Tunay na napakaganda nga po ng salita ng Panginoon sa atin. We are predestined to obey, to obedience to God. Ang challenge po sa atin kanina, sabi po, is affirm you are complete in Christ and live it. Ilang beses na po ba tayo nakarinig ng preaching about obedience? And
Sinabi natin sa Lord na, Lord, I will obey you. Lord, I will serve you. Pero at the end of the day, after ilang weeks, after ilang months, nandun, balik na naman tayo sa pattern natin, sa cycle natin, na habitual sins. As we ponder dun sa word, yung obedience, it comes after the sanctifying of the Holy Spirit in us. So hanggat hindi talaga tayo pinananahanan ng banal na spirito, you won't be able to obey. Kahit ilang beses tayong magpa-commit dito, kahit gaano kaganda yung preaching natin about obedience, it means nothing if hindi mismong nakakaugnay natin yung Panginoon. So as we communicate with God, let's take time to assess ourselves. Lord, meron ba kayong mga bagay na kailangan naming i-surrender, i-give up, para talagang maka-obey kami sa'yo? Pero hindi si Lord actually after sa obedience. I just want to share with you this, no po? Hindi si Lord after dun sa obedience. Ano ba yung mga pinag-uutos niya sa atin bilang mga anak niya? We are to go and make disciples, right? Pero yun ba yung focus? Yun bang obedience natin yung pinaka-focus kung bakit tayo na-save? Hindi po. God wants to be with us. And yung promise niya, He will be with us to the very end of age if we obey. Hindi siya after sa obedience. Gusto niya lagi tayong kasama. So, as we sing this song po, let's assess, Lord, I want to always have a relationship with you, an active relationship with you. Lord, purify my heart and cleanse me from everything that hinders, Lord, para hindi kita masumpungan araw-araw. So let's sing this song. Purify my heart, cleanse me, Lord, I pray. Remove from me all that is Standing in the way, purify my heart, cleanse me, Lord, I pray. Remove from me all that is standing in the way of your love. Yes, Lord, this is our prayer. Teach us, Lord. Teach me your ways, O Lord, my God, and I will walk in your truth. Give me a totally undivided heart, that I may fear your name. Purify my heart, cleanse me, Lord, I pray. Remove from me all that is standing in the way. Purify my heart, cleanse me, Lord, I pray. Remove from me all that is standing in the way of your love. Right now, as a father, let's ask this in His name, to teach us His ways. Teach me your ways, O Lord, my God, and I will walk in your truth.
totally undivided heart, that I may fear your name. Purify my heart, cleanse me, Lord, I pray. Yes, Lord, we plead to you. Remove from me. Remove everything, Lord, in our lives. Yes, Lord. Purify my heart, cleanse me, Lord, I pray. Remove from me all that is standing in the way. Purify my heart, cleanse me, Lord, I pray. Remove from me all that is standing in the way. Purify my heart, cleanse me, Lord, I pray. Remove from me all that is standing in the way of your love. For the last time, let's sing, Purify My Heart. Purify my heart, cleanse me, Lord, I pray. Remove from me all that is standing in the way. Purify my heart, cleanse me, Lord, I pray. Remove from me all that is standing in the way. Purify my heart, cleanse me, Lord, I pray. Remove from me all that is standing in the way. Purify my heart, cleanse me, Lord, I pray. Remove from me all that is standing in the way of your love. Yes, Lord, this is our prayer, Lord, to purify our hearts, Lord, and remove everything, Lord, all that hinders us from not being with you, not being able to follow you. And Lord, we receive by faith that you have granted our prayers, Lord, that from this moment on, Lord, we'll be able to follow your ways as you teach it to us moment by moment. Maraming salamat, Panginoon. We praise you and adore you. This we pray in Jesus' name. And everybody says, Amen. The peace, the grace and peace of the Lord be upon us always. In the name of Jesus we pray. Amen and amen. Salamat sa Diyos. Ayan, so good morning po sa bawat isa. Good morning! Ayan, truly, we are blessed sa ating narinig na mensahe ngayong umagang ito. And maging reminder po ito sa bawat isa sa atin that we are chosen to obey, of our obedience. Ayan. So for our announcement po, ayan, so we invite everyone. So ito po ay open sa lahat
ng gusto pong maging volunteer teachers para po sa ating ESHBEC or doon po sa ating initiative sa pagtuturo sa Central School or dito sa CGMES. So magkakaroon po ng prayer and ESHBEC free training. So ano po ang laman nito? Prayer rally, ESHBEC orientation, crisis care advocacy, and anti-bullying. So ito po ay gaganapin sa October 17, 2023, Tuesday, sa Purok 3, Barangay Mohon, Liliw, Laguna. So isa po itong church sa Mohon Christian Ministry. So meron po bang kailangang bayaran? Wala po. Ayan. So wala po kayong kailangang bayaran. Ito po ay free of charge. So ang praise God din po dahil inopen din po nila Tita Paring yung kanilang sasakyan. So meron na rin po tayong masasakyan from church papunta dito sa Mohon Christian Ministry sa Liliw, Laguna. So ito po ay gaganapin sa Tuesday, 8 a.m. to 12 noon. Apo. So, bring your own baon, pero dahil 12 naman daw po ay tapos na, so pwede po tayong kumain doon ng sama-sama. Pero meron naman po dong snack na free. So, lahat po ay libre. So, ang kailangan na lang po ay puso at oras. Ayan. So, ito po ay open para sa lahat ng gusto po mag-volunteer teacher. Kung hindi man ngayon, ay pwede po sa susunod. Pero very important po kasi, sabi nga po ni Ma'am Ara, napapanahon. Kasi kung mapapansin po natin, isa po sa nilulutas ng Department of Education ngayon is the bullying. And kasama po dito sa mapag-uusapan is yung anti-bullying that will help those children na makita nila na yung bullying is not good. At tuturuan po natin sila in a biblical way kung paano ba ito mape-prevent. So sa lahat po ng interesado ay maaari po kayong lumapit sa akin o kaya kay Sister Rhea. So yung registration po ay hanggang bukas na lang. So lahat po na makakapagpa-register hanggang bukas, yun lang po yung ating i-cater para po sa Tuesday. Para po sa pagpunta dito sa prayer and ESHBEC pre-training. So, yun lamang po and maraming salamat po. So, for further announcement po ay tingnan nyo na lang po yung aming announcement sa ating group chat. So, ngayon po ay tinatawagan ko po si Sister Rhea. Ayan, para po magdala ng magandang balita. Hindi po ng gospel. Magandang balita po talaga ito. Ayan, so, ayan po, patuloy po kaming nagpapasalamat sa lahat po ng nagbibigay para po sa ating fundraising project for septic tank and parking lot. Ayan, so for financial update, so, meron na po tayong na-collect na amounting to 8,770 pesos po. So, ayan, patuloy po natin palakpakan ng Lord sa patuloy po na faithfulness sa atin. And, ayun, so, i-clarify ko lang din po kung paano po nag-work yung ating sa instruction po sa pledges. So, again, we have 3 months po to raise yung 190,000. So, may nagtatanong po kasi sa akin, Ate Rhea, pwedeng sa December ako magbigay. So, pwede po. So, ayun. Pwede po kayong pumili doon. Hindi naman po necessarily ay pag kumuha po kayo doon and pumirma for your name ay ibibigay nyo na po yung money. So, any time po within 3 months, so, ayun, pwede po tayong magbigay. So, ayun lamang po and to God be the glory po. Ayan, so maraming salamat po, Sister Rhea, sa napakagandang ulat na iyon. Ayan. So ngayon po ay ini-invite ko po si Kuya Jomar dito po sa unahan. Ayan. Ayan, pati po ang ating discipleship team ng CTTP. So ang discipleship team po ng Christ to the Philippines ay pupunta po sa Bicol para po mag-minister. So dito po sa ating church, ang kasali po ay ang ating butihing pastor, si Pastor Voltaire. Kasama po ang kanyang butihing asawa na si Ate Maloy, si Pastor RJ, at ang kanyang butihing asawa na si Ate Ninya. And si Kuya Jomar naman po ay babalik na muli sa kanyang pagsakay sa barko. Madidisperse na si
Kuya Jomar. So, i-commission siya ng kanyang mentor, si Kuya Sani. Pero kami rin, i-commission din ni Kuya Sani. Sabay-sabay na lang para isang panalangin. Dahil kami po'y pupunta sa North Bicol, susubukan naming umabot sa lahat ng mga churches doon from October 18 to October 21. Panalangin nyo, magla-land trip kami. So dahil ako'y maantukin, so papalit si Ate Maloy sa pagmamaneho at saka siyempre si Kuya RJ. Pero si Ate Ninya hindi pa pwede kasi hindi pa siya marunong. so hilingin ko po na gusto lang po namin i-recognize, ngayon lang nakarating na ano din ako. Kasi papunta kami ng Bicol, especially sa Pili. Mag-stay kami sa CTTP Pili. Meron pala po tayong visitor from CTTP Pili. First time. Nandito po siya. Pwede pong tumayo. What's your name po? Papunta po kami sa inyo. See you there po. Sa Taytay na po kayo ngayon nakatira. Wow, praise God po. salamat sa mga taga-Pili. Salamat sa mga tayong lahat na pinili, chosen. Ano po? So pinili namin ngayon si Kuya para commission sa amin. Lalo tingin sa kanyang mentee. Ayan, so invite din daw po namin si Ate Cheryl dito sa unahan bilang butihing asawa ni Kuya Jomar. Pero hindi po siya aalis. Ayan, so isasama lang po sa prayer kasi mamimiss na naman nila ang bawat isa. Ayan, so Tito Sani. Praise God. Tayo pong lahat ay sabi doon sa 1 Peter chapter 2 verse 9 I think. But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God that you support, that you call for His, that you call out from His darkness into His marvelous light. So tayo pong lahat ay sama-sama pong manalangin. Hallelujah. Lord, sa iyo po ang mataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati at pagdakila sapagkat ikaw po ang Diyos, you are the Alpha and the Omega. At kailanman, O Diyos, hindi po kayo nagbago sa inyo pong layunin sa buhay po ng bawat isa, Panginoon. Salamat po sa pagkakataong ito. Narito po ang congregation, ang bawat isa po sa amin upang itaas sa panalangin ang buhay po ni Kuya Jomar, sa kanya pong asawa si Sister Cheryl, sa kanya pong muling pagbibiyahe papunta po sa kanyang trabaho. Tunay po, O Diyos, na lahat ng bagay, ang araw, taon, at time, hawak niyo po at ito po ay pag-aari niyo po, Panginoong Yesus. Sa pagkakataong ito, idinadalangin po namin, Lord, sa kanya pong pag-alis muli, nasamahan mo po siya as you promise that I will never leave you nor forsake you. At sa kanya pong pagkatrabaho po doon sa kanyang lugar na kung saan niyo pong dadalhin, O Diyos, inihiling po namin na siya po ay iyong pangunahan, Panginoon, sapagkat tinawag niyo po siya, Lord, tinawag niyo po kami that we are the light and the soul of the world, kung saan niyo po kami dadalhin. Ibig sabihin, ito po yung pinakamagandang lugar na gusto niyo po sa amin sa sandaling naroon po siya. Dalangin po namin, O Diyos, na ang kapangyarihan po ng iyong banal na Espiritu ay patuloy pong dumaloy sa kanyang buhay. At Lord, yun po ang kamanghamanghang gagawin niyo po sa kanya dahil yung pong kanyang pagkatrabaho, O Diyos, kasabay po nun ay yung mission, Lord, na maipakilala po kayo sa kanya pong mga kasamahan, sa kanya pong mga superior and every people, Lord. Wala pong aksidenteng tao, O Diyos, na kanya pong makakasama, kundi kalooban niyo po, O Diyos. Gamitin mo po siya mightily, maging excellent po siya sa kanyang trabaho. Spiritually, gayon din po, O Diyos, sapagkat ikaw po ang pinagmumulan ng lahat ng karunungan. Hindi po namin makakalimutan ang sabi sa Proverbs, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ibig sabihin, Lord, nandun po yung paggalang at pagkatakot sa iyo. Ikaw po, O Diyos, ang magbibigay ng lahat ng kanyang karunungan, O Diyos, na nagmumula sa iyo. I-bless mo po ang kanyang pamilya sa kanilang sandaling paghihiwalay, Lord. Tunay, O Diyos, na kailanman, O Diyos, hindi niyo po babayaan. Ingatan niyo po ang pamilya po ni Brother Jomar sa kanya pong sa kanila po mga anak, Lord, yung kanilang pag-aaral, patuloy pong pangunahan at dalayan po namin sapagkat ang pamilya po, ito po ay galing sa iyo. Ito po yung original na design niyo po, O Diyos, ay galing po sa iyo. Kaya, Lord, we believe and we pray, Lord, ang patuloy na pangangalaga at pag-iingat at lalo tigit, Lord, sa kanilang paglalim, sa kanilang relasyon sa iyo. Yun po ang pinakamahalaga, O Diyos, sapagkat pinagkatiwalaan niyo po kami
Hindi po yung aming mga panalangin, kundi pinagkataliwaan niyo kami, O Diyos, na gawin yung mga bagay na hindi po namin kayang gawin. Salamat po sa pamilyang ito, O Diyos. Pagpalain niyo po ang kanilang buhay. At gayon din po, Lord, si Pastor Voltaire, si Ate Maloy, si Pastor RJ, at saka si Ate Ninya sa kanila pong mission sa Bicol, Lord. Tunay, O Diyos, na bawat gampanin, ito po ay galing sa iyo. Ito po ang kalooban niyo po, Panginoon. Lord, salamat po sa kanilang buhay at patuloy po namin dalangin mula po dito sa kanilang pag-alis dito at pagpunta po sa Bicol. Lord, we ask for your divine covering, Lord, and yung safe na pagka-travel po nila in the name of Jesus, Lord. We ask, Lord, for yung safe na yung mga sasakyan na gagamitin po nila, Lord, hawakan niyo po at magkaroon po sila, Lord, ng maayos na pagbibiyahe, maging yung mga lugar na kanilang pupuntahan. Lord, we ask na patuloy niyo pong i-prepare ang lahat ng bagay. We believe, Lord, na ang lahat po ay mangyayari ayon po doon sa nais niyo po, Lord. We ask the anointing, double portion anointing of the Holy Spirit, Panginoon, na patuloy po, O Diyos, na dumali po sa inyong mga lingkod na ito. Salamat po, O Diyos, katulad po doon sa Colossians, sabi din panalangin na lagi nandun po yung paglulumuhod. We believe, Lord, nandun po yung kagustuhan, yung nais, O Diyos, na mag-grow for the Bicol region, Panginoon, yung kaugnayan po sa iyo, yung discipleship journey po ng CTTP. Dalangin po namin sa pangalan ni Jesus na patuloy po, O Diyos, na magkaroon po ng kaliwanagaan, kaunawaan upang ito pong gampanin pong ito as you commanded us, Lord, to go and make disciples of all nations and teaching them to everything you commanded us, Lord. Salamat, Lord, as you promised that I will be with you always until the end of the age. Pagpalain mo po ang kabuuan ng kanilang trip. Let the wisdom and the anointing at patuloy na humility like Jesus Christ, Panginoon, kung paano niyo po abutin, Lord. Dalangin po namin ang provision, Lord, ng karunungan, kakayahan, at punong-puno po ng pag-ibig katulad po ni Kristo ang maramdaman, Panginoon, ng mga taong naroon. Narito po ang iyong lingkod, Lord. Kami po ay nagkakaisang nanalangin para sa katagumpayan sapagkat ito po ay gawain niyo. Lord, we believe na ikaw po ang magbibigay ng maayos, yung maging creative po, maging yung atmosphere, yung gusto niyo po, Panginoon. Yung gusto niyo po, yung kanila pong gagawin, Panginoon. Salamat po sa inyong pagsama at pagpapala sa mga lingkod niyo pong ito. Dalangin din po namin ang physical na kalakasan, Lord, ipagkaloob niyo po sa kanila. Katulad po ng spiritual na patuloy niyo pong pinaralakas, gayon din po yung physical. Salamat po, Panginoon, sa iyo. Tunay po, O Diyos, ang katagumpayan, ang kagalakan ay tunay na nanggagaling sa iyo sapagkat the Lord, the joy of the Lord is our strength. Patuloy pong kagalakan, O Diyos, ang maranasan po nila habang sila po ay umaabot doon sa iba't ibang klase ng mga tao, even our church na nasa Bicol region. Sa iyo ang papuri, pagsamba, pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Ayan, thank you po kay Tito Sani. So si Kuya Jomar daw po ay sa Thursday na po aalis. Sila Pastor Voltaire naman po ay sa October 18 hanggang October 21. So patuloy po natin silang isama sa panalangin. So maraming salamat po sa lahat ng nakasama namin dito sa ating church and even sa mga sumubaybay sa ating online service sa Facebook and sa YouTube. So maraming salamat po. So may invite Brother Samuel to close us in a prayer. So pwede pong tumayo ang lahat bilang pagtatapos ng ating service. Sige, tayo po'y manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa message na narinig po namin through the life of Pastor Voltaire. Salamat po dahil sa kami pinili mo na. Salamat po sa biyaya mo. Thank you for your grace. Thank you for your mercy. And Lord, nawa po, lagi namin maalala yung kabutihan na ginawa mo sa amin so that dahil sa mga bagay na yun, mas pipiliin namin mamuhay ng may kabanalan at ayon sa salita mo, Panginoon. And as we leave this place, Lord, I pray na patuloy na gabayan at ingatan niyo po ang bawat isa. May sa pamuhay namin yung identity namin that we are chosen and we are saved because of everything that you've done on that cross, O God. At nawa po, Lord, patuloy na maging blessing po ang bawat isa
At nawa po mas magkaroon pa po kami ng kauhawan sa inyong salita, pag-aaral ng inyong salita, at isa pamuhay po ito, Panginoon, so that people would see you in us, O God. Like you've said in Matthew 5:16, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Nawa po, Lord, makita kayo sa aming buhay. Maraming salamat po. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. You are wonderful, Lord of all. You are sovereign, God above. All creation bows at your throne. You're amazing, God. You are mighty King. You are Lord over everything. You are Savior, Messiah, and friend. You're amazing, God. Announcement po, meeting daw po ng ESCOM at ng PGL. Candidates po ba? Team members. So dito po tayo. Meeting po ng PGL team members at ESCOM. Magkasama na daw po. Thank you. You are Lord, you are King. You're my master, my savior, my everything. You're amazing, God. You are Lord, you are Lord, you are King. You're my master, my savior, my everything. You're amazing, God. You are Counselor, mighty King. You are Lord over everything. You are Savior, Messiah, and friend. You're amazing, God. You are Lord. You are King. You're my Master, my Savior, my everything. You're amazing, God.